Sino po naniniwala, isa sa mga pinakamalaking challenge ng maraming may bahay o yung mga asawang babae, hindi naman yung pagpapalaki ng anak, kung hindi yung trato ng asawa. Totoo po ba yan? Napakalaking challenge sa isang may bahay, sa isang asawang babae, yung kung paano sila tratuhin ng kanilang asawang lalaki. Pansinin nyo, bakit merong mga may bahay, bakit merong mga asawang babae na pagod na sa pag-aasikaso sa mga anak, pagod na sa pag-aasikaso sa bahay, pagdating ng asawang lalaki, parang hari na kailangan pang pagsilbihan ng asawa. Totoo po ba yan? Madalas nangyayari ito sa loob ng tahanan. Maraming lalaki, sa totoo lang, alam nyo po, napaka-harmless sa pagod ng kanilang asawa sa bahay. Kasi nga, ang tingin ng iba, ang tingin ng mga asawang lalaki, ang tingin nila parang nasa sa bahay ka lang naman eh. Pero, sino po aminado, hindi madali sa mga asawang babae, hindi madali yung nag-aasikaso ng mga anak. Totoo mo ba yan? Mahirap mag-asikaso ng mga anak, mahirap mag-asikaso ng bahay. Pansinin niyo po, bakit may mga may bahay, may mga asawang babae, galing na sa paghahanap buhay, pagod na pagod sa pagtatrabaho, pagdating pa sa bahay, siya pa gagawa ng gawaing bahay. Yung asawa, nagse-cellphone na, nagagadget na. Totoo po ba? Nangyayari yan sa maraming mga tahanan? At ito ang mas matindi, alam niyo po, may mga asawang babae, pagod na sa trabaho, pagod na sa bahay. Minsan, napagtataksilan pa ng asawang lalaki. Totoo po ba yan? Nangyayari ba yan? Na may mga babae, may mga asawa na pagod na ang pagtatrabaho, paghahanap buhay, pagod na sa pag-aasikaso ng kanilang mga anak, pagod na sa pag-aasikaso ng kanilang bahay, pero dumarating pa doon sa point na napagtataksilan pa ng asawang lalaki. At ang masakit doon, madalas, pag tinanong mo, bakit nangyari yon? Ang katwiran po ng maraming lalaki, kulang sa oras ang kanilang asawa sa kanila. Of course, alam natin na madalas, mga palusot lang naman yun ng lalaki. Totoo po ba? Na madalas, hindi naman talaga kulang sa oras yung asawa. Talaga lang na nagkulang at nagtaksil ang isang asawang lalaki. Alam niyo po, again, pansinin nyo, according doon sa some research, 25% of every married women reported experiencing some form of violence from their partner. Ang mas malungkot doon, alam nyo po, ibig sabihin, sa 100, mayroon 25 babae na nakakaranas ng iba't ibang klase ng pang-aabuso sa kanilang asawa. Ang malungkot doon, alam niyo po, napakababa nung rate nung nag-re-report na sila ay nakakaranas ng pang-aabuso sa kanilang asawa. Alam niyo po, totoo po ba maraming mga babae, kinikim-kim na lang yung nararanasang pang-aabuso ng kanilang asawa. Maraming mga babae, maraming mga may bahay, maraming mga asawa, tinatago na lang yung sakit na nararamdaman dahil sa pang-aabuso sa kanila ng mismong asawa nila. At maraming mga babae, maraming mga may bahay, maraming mga asawa, alam niyo po, sinasarili na lang yung sakit ng loob na dala ng pang-aabuso sa kanila. Hindi na nagsasabi sa kanilang magulang, hindi na nagsasabi sa kanilang mga pamilya, hindi na nagsasabi doon sa ibang tao, kasi nga, gusto ring proteksyonan yung asawa na nagtataksil sa kanya. Alam niyo po, ang tanong, bakit ba may mga asawang lalaki na bigong tratuhin ng espesyal ang kanilang mga asawang babae? By the way, sino po naniniwala? Dapat yung mga may bahay, tinatratong espesyal ng mga asawang lalaki. Totoo po ba yan? Sa mga may asawa na at sa mga mag-aasawa pa lang na mga lalaki, dapat malinaw sa ating lahat ito. Na tayo dapat maging malinaw sa atin na yung pag-aasawa at yung ibinibigay na babae sa atin ng Panginoon,
dapat alam nating tratuhin ng espesyal. Ang tanong, bakit maraming mga tao, maraming asawang lalaki, they are so complacent when it comes on making their wife so special? Alam niyo po unang dahilan? Because of what we call generational malpractice or maltreatment on wife. Totoo po ba? Marami naman talagang maling trato sa asawang babae, minana lang naman sa mga nauna eh. Totoo po ba yan? Marami naman talagang maling trato sa asawang babae, nakita lang naman doon sa mga nauna sa kanila. At marami lang naman talagang maling trato sa asawang babae. Alam niyo po, ginaya lang naman doon sa mga nauna eh. What's the point? Una, dapat ang mga kabataang lalaki, bata pa lang, palakihin na responsableng tatay at asawa para sa hinaharap. Nasaan po yung mga young pro natin? At maging yung mga kabataang lalaki natin dito. Time will come. Mag-aasawa kayo. Pero dapat, alam niyo po sa mga magulang, dapat bata pa lang, tinuturuan na natin yung mga anak nating lalaki na maging responsable pagdating ng panahon bilang tatay, bilang asawa. Kasi nga, maraming mga maling trato sa asawa kung hindi minana, nakita at ginaya lang dun sa mga nauna sa kanila. Ang akala nila, parang normal lang yung ginagawa nung nauna sa kanila, nung lolo nila, nung tatay nila, parang normal lang na ganun ang trato o mali ang trato sa kanilang asawa. No. Kaya nga napaka-importante na bata pa lang na ituturo na sa isang kabataang lalaki kung papaano dapat maging responsableng asawa. Alam niyo po, tandaan niyo sa mga kabataan natin, sa mga magiging tatay in the future at sa mga tatay na. Tandaan niyo po, huwag hayaang maging normal sa mata ng mga bata o kabataang lalaki na normal lang na inaalila ang kanilang nanay. Sino po naniniwala? Hindi normal yon at hindi dapat na ang isang asawa, ang kanilang nanay sa loob ng tahanan, inaalila ng kanilang tatay. Huwag hayaang maging normal sa mata ng mga kabataang lalaki na normal lang na sinasaktan ang kanilang nanay ng kanilang tatay. Dapat hindi maging normal to. At huwag ding hayaang maging normal sa mata ng mga kabataang lalaki na normal lang na pinagtataksilan ng kanilang tatay ang kanilang nanay. Alam niyo po, sa mata ng mga bata, pag madalas nilang nakikita na sinasaktan ng kanilang tatay, ang kanilang nanay, inaalila ang kanilang nanay, hinagtataksila ng kanilang nanay, alam niyo po, later on, nagiging normal na sa paningin nila yung ganong tanawin. And at the same time, ang pinaka-worst na pwedeng mangyari dito, pwede nilang sundan yon pag nag-asawa sila. Kaya nga dapat, bata pa lang, ang mga kabataang lalaki, tinuturoan na natin na maging responsable, na maging tatay pagdating ng panahon. Sa mga kabataang lalaki na nagbabalak mag-asawa, hindi ka mag-aasawa para lang magkaroon ng aalilain. Dapat malinaw sa inyo to. Ngayon pa lang, malinaw na sa iyo na hindi ka mag-aasawa para magkaroon ng alila. Hindi ka mag-aasawa para magkaroon ng sasaktan. At hindi ka mag-aasawa para magkaroon ng pagtataksilan. Kung mang-aalila ka lang ng babae, sa mga kabataang lalaki natin, huwag ka nang mag-asawa. Kung mananakit ka lang ng asawang babae, huwag ka nang mag-asawa. Kung manloloko ka lang ng babae, huwag ka na rin mag-asawa. At higit sa lahat, kung hindi mo kayang panindigan ang isang babae, kung hindi mo kayang panindigan ang magiging anak mo, huwag ka nang mag-asawa. Walang karapatang mag-asawa ang isang lalaki na hindi kayang panindigan ang kanyang magiging asawa. Na hindi kayang panindigan yung kanyang mga anak. Na pagkatapos magkaanak, maghahanap uli ng panibagong aanakan.
wala kang karapatan na magpamilya. Wala kang karapatan na magkaasawa kung pagkatapos mo na anakan, iiwan mo yung babae. Pagkatapos mong anakan, iiwan mo yung anak mo. Tandaan nyo po, sa mga nagbabalak, mga kabataan natin, na lalaki, nagbabalak mag-asawa in the future, dapat kaya mong panindigan ang isang babae. Kaya mong panindigan ang isang magiging anak mo. Kung hindi mo kayang panindigan, huwag mo nang mahalin ang isang babae. Hindi totoo yung mga sinasabi ng maraming lalaki na napasubo lang naman ako. Hindi totoo yun. Ginusto mo yon. At dapat, kung ginusto mo, panindigan mo. Hindi natin dapat ginagawa na parang laruan ang pagpapamilya, ang pag-aanak. Dapat, bata pa lang, inihahanda na natin ang ating mga anak na lalaki na maging responsable na tatay sa mga susunod na panahon. Ikalawa, dapat ang mga kabataang lalaki, bata pa lang, imulat na hindi sila superior sa babae. Sino po naniniwala? Dapat malinaw to sa isang lalaki na hindi siya superior sa mga babae. Alam niyo po, alam niyo po, nakamulatan ng isang batang lalaki na superior siya sa isang babae, alam niyo po, tiyak mali ang magiging trato niya sa isang babae. Sino po naniniwala? Mali yung concept na dapat ang mga gawaing bahay sa mga babae lang. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Ang gawaing bahay hindi lang naman pambabae. At sino po naniniwala? Mali yung concept na ang pag-aasikaso sa mga anak dapat babae lang gumagawa. Totoo po ba yan? At sino po naniniwala, mali yung concept na dapat ang babae nasa bahay lang. Lahat ng tatay, sa lahat po ng tatay, sa mga magiging tatay in the future, we are not more superior than women. Dapat malinaw sa ating lahat yun. We are not more important than women and we are not more special than women. Kung gumagawa ang mga kababaihan sa bahay, hindi makakabawas sa pagkalalaki mo kung tulungan mo man ang asawa mo. Tandaan niyo po, kung nag-aasikaso ang mga kababaihan ng mga anak, hindi dapat o hindi makakabawas sa pagkalalaki mo kung tumulong ka mang mag-asikaso sa bahay. At kung ang mga kababaihan man ay tumutulong sa pagtatrabaho, hindi yon makakabawas sa pagkalalaki mo. Kagaanan mo pa yon. Kasi ninyo, may mga lalaki ang gusto, sa bahay lang yung asawa nila. Kasi ang tingin nila, sila dapat yung naghahanap buhay lang. At nakakabawas sa kanilang pagkalalaki, ang tingin nila, kung magtatrabaho yung asawa nila, tandaan nyo po, may mga panahon, aminin na natin, hindi kaya lahat ng lalaki ang pangangailangan sa bahay. There are times na kakailanganin talaga ang tulong ng babae. Kaya nga gaya nung isang naituro po natin na dapat ang mga kabataang babae, bata pa lang din, tinuturoan ng maging madiskarte sa buhay. Dapat makita ng mga asawang lalaki at magiging asawa na lalaki in the future na yung pag-aasikaso sa mga anak, pag-aasikaso sa bahay, yung pagtulong ng babae sa kahanap buhay o sa paghahanap buhay, hindi ito nakakabawas sa pagkalalaki ng isang tao. At dapat makita rin yon ng mga lalaki na hindi na tama at hindi na rin uso na yung mga babae na lang ang gumagawa sa bahay. Na yung mga lalaki na lang nag-aasikaso sa mga anak. Na pagka nagkamali at napariwara ang anak, sisisihin pa ng asawang lalaki, yung asawang babae. Totoo po ba yan? Madalas nangyayari, pag nagkamali o nagkaroon ng problema sa school ng mga anak, sino sinisisi? Ng tatay. Ang nanay. But again, hindi dapat na ang pagtanaw natin
Nanay lang dapat ang nag-aasikaso sa mga anak. Nanay lang dapat ang nag-aasikaso sa bahay. Mali yung concept na yon na dapat binabago na natin. At the same time, bakit maraming mga lalaki, bakit maraming mga asawa na lalaki, they were so complacent sa pagtrato ng espesyal sa kanilang asawang babae, they are not used to make their wife so special. Totoo po ba? Maraming asawang lalaki hindi nasanay na itrato ng espesyal ang asawang babae. Sino po naniniwala dapat ang mga asawa natin tinatrato natin ng espesyal? Totoo po ba yan? Parang walang naniniwalang mga tatay. Alam niyo po, maraming asawang lalaki, pansinin niyo, corny ang dating sa kanila pagka trinato ng espesyal ang asawang babae. Totoo mo ba yan? Maraming asawang lalaki, parang kalabisan kung tatratuhin ng espesyal ang asawang babae. What's the point? Una, pag hindi ka nasanay sa mga asawang lalaki po, pag hindi ka nasanay na itrato ang asawang babae ng espesyal, hanggang sa huli, ordinary ang magiging trato mo sa kanya. Sino po naniniwala, pag hindi naging aware ang asawang lalaki sa pwedeng maramdaman ng asawang babae, kahit sa harap ng maraming tao pagagalitan ang asawa? Nangyayari po ba yan? Maraming asawang lalaki dahil hindi aware doon sa pwedeng maramdaman ng kanilang asawa o ng isang may bahay, ng isang babae, kahit sa harap ng maraming tao, pinapagalitan. Kahit sa harap ng mga anak, pinapagalitan. Kahit sa harap ng mga kamag-anak, pinapagalitan ang asawa. Nangyayari po ba yan? May mga nanay, sa harap ng maraming tao, pinapagalitan ng asawa. Sa harap ng mga anak, pinapagalitan ng asawa. Sa harap ng mga kamag-anak, pinapagalitan ang kanilang asawa. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Kung espesyal sa iyo ang asawa mong babae, iingatan mo damdamin niya sa harap ng maraming tao. Kung espesyal sa iyo ang asawa mong babae, iingatan mo ang damdamin niya sa harap ng mga anak mo. Kung espesyal sa iyo ang asawa mong babae, iingatan mo ang damdamin niya sa harap ng mga kamag-anak nyo. Hindi mo siya pagmumukaing kawawa sa harap ng maraming tao. Hindi mo siya pagmumukaing kawawa sa harap ng mga anak nyo. At hindi mo siya pagmumukaing kawawa lalo na sa harap ng mga kamag-anak nyo. Napaka-degrading sa pagkatao ng isang babae na sinisigaw-sigawan ng asawa niya. Totoo po ba yun? Sa mga asawang babae, totoo po ba? Masakit yun? Kahit na mga anak nyo lang ang kaharap, masakit pagka pinagsasalitaan ka ng asawa mo. Lalo na sa harap ng maraming tao at ng mga kamag-anak nyo. Alam nyo po, ikalawa, pag hindi ka nasanay na itrato ng espesyal ang asawa mong babae, lahat ng gusto mong sabihin, sasabihin mo. Totoo ba yan? May mga asawa, may mga lalaki, lahat ng gustong sabihin, sinasabi sa kanilang asawa. Sino po naniniwala? Sa mga kababaihan, sa mga nanay, sino naniniwala? Isa sa mga pinakamasakit na pwede mong marinig sa iyong asawa, wala kang kwenta. Totoo po ba yan? Totoo ba? May mga babae nakakatanggap nito sa kanilang asawa na pinagsasalitaan ng wala kang kwentang babae. At sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamasakit na pwedeng marinig ng isang asawang babae sa kanyang asawa, hindi kita kailangan. Totoo po ba? Naririnig to ng maraming mga babae? Naririnig ito ng maraming mga nanay? At sino po naniniwala? Isa sa mga pwedeng pinakamasakit na pwedeng marinig ng isang babae sa kanyang asawa,
Hindi ka makakakain kung wala ako. Alam niyo po, napakasakit sa isang babae na marinig sa asawa na hindi kita kailangan, palamunin ka lang, at wala kang kwenta. Alam niyo po, lahat ng mga lalaking hindi nasanay na itrato ng tama o espesyal ang kanilang asawang babae, napakabilis magbitaw ng salitang halos hindi makain ng asawa. Lahat ng mga lalaking hindi nasanay na itrato ng espesyal ang kanilang asawang babae, napakabilis magbitaw ng mga salitang dumudurog sa puso ng isang babae. At lahat ng mga lalaki na hindi nasanay na itrato ng espesyal, ng tama ang kanilang asawang babae, napakabilis magbitaw ng salita na halos hindi na pang tao. Alam niyo po, napakasakit na nanggagaling pa sa asawa yung mga pananalita na dumudurog sa puso ng isang babae. Napakasakit na nanggagaling pa sa lalaki o sa asawang lalaki yung mga salita na halos hindi niya makain. At napakasakit na may mga salita na binabato ang isang lalaki sa kanyang asawa na halos hindi naman pang tao na mga pananalita. Alam niyo po, ganun kaimportante na dapat masanay ang isang lalaki, ang isang tatay, at magiging tatay in the future na dapat tratuhin mo ng tama ang iyong magiging asawa. Sa mga kabataan po nating babae, sa mga young pro, pag ngayon pa lang hindi ka kayang tratuhin ng espesyal ng boyfriend mo, maghanap ka ng kaya kang tratuhin ng espesyal. Yung hinahatid ka at pagkatapos may ibang hihahatid, palitan mo kagad yun. Yung pinagsasalitaan ka ng hindi maganda, hindi pa kayo mag-asawa, palitan mo yon ng kaya kang irespeto. Yung ang daming tinatago sa'yo, ngayon pa lang, di pa kayo mag-asawa, ang dami nang tinatago sa'yo, palitan mo ng isang lalaki na handang maging bukas sa'yo at maging tapat sa'yo. Huwag nyo nang intayin yung panahon na pagsisisihan mo pa na nakita mo na nung hindi pa kayo mag-asawa na gano'n ang attitude niya. Tapos tumuloy ka pa rin. Ang katwiran mo baka magbago. Inilalagay mo sa kapahamakan ng sarili mo. Ngayon pa lang, kung hindi ka kayang tratuhing espesyal, maghanap ka ng kaya kang tratuhing espesyal na lalaki. Kung hindi kayang maging tapat sa iyo ngayon pa lang, palitan mo ng kayang maging tapat sa iyo. At kung hindi kayang maging totoo sa iyo, hindi kayang maging bukas ngayon pa lang, hindi pa kayo mag-asawa, palitan mo na ng tao o ng lalaki na kayang maging bukas at maging totoo sa iyo. And another thing, bakit may mga lalaki, may mga asawang lalaki, they were so complacent when it comes doon sa pagtrato ng espesyal sa kanilang asawa, they think they can easily look for another partner. Pansinin nyo, dahil doon sa napakapangit na pananaw na madali namang makahanap ng kapalit, dahil sa napakapangit na pananaw na madali namang makahanap ng bagong asawa, at dahil doon sa napakapangit na pananaw na madali namang humiwalay o marami namang hiwalay sa asawa, maraming mga babae hindi na natatrato ng tama at espesyal ng kanilang asawa. Kasi nga, ang pananaw nila, madali namang magpalit ng asawa.
Marami naman yung hiwalay eh. Ano pinapakita rito? Una, tandaan nyo po, sa mga magiging tatay, hanggat may plano ka pa na magpalit ng asawa, hindi mo mamamahal ng totoo ang asawang meron ka ngayon. Sa mga tatay ngayon at sa mga magiging tatay, tandaan nyo po, pag may plano ka pa na magpalit ng asawa, hindi mo talaga mamamahal ng totoo ang asawa na meron ka ngayon. Sino po naniniwala? Hanggat hindi decided ang isang lalaki na mag-stick sa kanyang asawa, simpleng pagkukulang ng asawang babae, maghahanap ng kapalit. Totoo po ba yan? Kapag ka ang isang lalaki, ang isang asawa, hindi decided na mag-stay na sa kanyang asawa, simpleng pagkakamali, simpleng pagkukulang, maghahanap ng kapalit. Alam niyo po, pansinin niyo, ito yung reality eh. Madalas, ginagamit na lang ng mga lalaking hindi kontento sa kanilang asawa ang pagkukulang ng asawa para maghanap ng iba. Totoo po ba yan? Marami, ginagawa na lang naman talagang dahilan ng isang lalaki na may pagkukulang yung asawa ko kaya ako naghanap ng iba. No? Dahilan na lang yon. Maraming mga lalaki, ginagamit na lang na dahilan yung pagkakamali ng asawang babae para maghanap ng iba. At maraming mga lalaki na hindi kontento sa kanilang asawa, ginagamit na lang na dahilan yung hindi pagkakaunawaan para maghanap ng iba. Ikalawa, tandaan nyo po, hanggat may plano ka pa na magpalit ng asawa, hindi mo ma-appreciate, hindi mo ma-appreciate lahat ng ginagawa ng asawa mo. Tandaan nyo po, sa mga tatay na at magiging tatay, hanggat hindi mo kayang tanggapin na ito na yung babaeng ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo ma-appreciate yung mga sakripisyo na ginagawa niya para sa iyo. Hindi mo ma-appreciate yung mga paghihirap na ginagawa niya para sa iyo. At hindi mo ma-appreciate yung mga pagtitiis na ginagawa niya para sa iyo. Hanggat hindi mo kayang makontento sa asawa na meron ka, hindi mo ma-appreciate lahat ng ginagawa niya. Yung mga pagsasakripisyo niya, yung mga pagtitiis niya, yung mga paghihirap niya, hindi mo makikita yon. Kasi nga, ang bottom line ng lahat ng ito, may plano ka pang magpalit ng asawa. Alam niyo po, ito ang totoo. Mas madaling makita ang pagkukulang ng taong hinahanapan mo talaga ng pagkukulang. Totoo po ba yun? Sa mga tatay, umamin na tayo. Mas madaling makita ang pagkukulang ng ating asawa, lalo na hinahanapan natin talaga ng pagkukulang. Mas madaling makita ang pagkakamali ng mga babae, lalo na hinahanapan naman talaga ng pagkakamali ng asawa. Alam niyo po, again, ito ang lundo ng lahat ng ito. Hindi mo talaga mamamahal ng totoo ang asawa na meron ka ngayon hanggat nagpaplano ka pang maghanap, magpalit ng asawa. Now, the question is, paano nga ba mamamahal ng totoo ang asawang babae habang ito'y kasama pa? Sino naniniwala dapat minamahal ng totoo ang mga asawang babae? Alam niyo po, unang-una,
try to sacrifice some of your leisure time for your wife. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamalalim na pagpaparamdam ng espesyal na trato sa asawa, yung oras mo. Totoo pa ba yan? And when we say your time, hindi ibig sabihin nito lahat na ng oras mo, no. Ang sinasabi natin dito, una, bawat oras na ibinibigay mo sa asawa mo, you trade something for your own happiness. Ito naman talaga ang totoo. Bawat panahon na ilalaan mo sa asawa mo, kailangan mong kunin sa panahong pwede mong ilaan para sa sarili mo. Dapat din naman makita ito ng mga asawang babae na lahat ng ibinibigay na panahon ng asawang lalaki, may kapalit yun na panahon para sa kanya. Meron siyang isinasantabi para sa kanyang sarili. Alam niyo po, bawat panahon na ilalaan mo sa mga tatay po, na ilalaan mo sa iyong asawa, kailangan mong kunin sa panahong pwede mong gugulin. Sana para sa barkada mo, para doon sa mga paglilibang mo, para doon sa maraming bagay na gusto mo pang gawin para sa sarili mo. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Wala pong libreng panahon ang pwedeng ilaan para sa asawa. Sa ayaw at sa gusto mo, may isasantabi ka para mabigyan mo ng panahon ang asawang babae. Sa ayaw at sa gusto mo, may isasakripisyo ka para mabigyan mo ng tamang panahon ang iyong asawang babae. Sa ayaw at sa gusto mo, merong katalagang titiisin o isusuko na panahon para sa sarili mo para mabigyan mo ng panahon ang iyong asawa. Ikalawa, bawat oras na ibibigay mo sa asawa mo, larawan ng pagmamahal at pagpapahalaga. Sino po naniniwala? The most person deserve the most of your time, asawa mo yon. Sa mga tatay po. Totoo po ba yan? Kung meron mang pinaka na dapat tumanggap ng pinakamagandang panahon ng isang asawang lalaki, yung asawa niyang babae. What's the point? Sa lahat po ng asawang lalaki, kung may hindi ka dapat panghinayangang oras, ito yung oras na dapat inilalaan mo sa iyong asawa. Kung may panahon na hindi ka dapat sayangin, ito yung panahon na dapat inilalaan mo sa iyong asawa. At kung may panahon na dapat hindi ka pinalalagpas, yun yung oras na makasama mo pa ang asawa mo. Another thing, hindi lang naman yung oras, try to sacrifice some of your man's desire for your wife. Sino po naniniwala? Isa pa sa mga pinakamalalim na pagpaparamdam ng espesyal sa asawang babae, yung maramdaman niyang siya lang talaga sa buhay mo. Totoo po ba yun sa mga babae? Sino aminado? Gustong-gusto mo yung pakiramdam sa asawa mo, ikaw na ikaw lang. Walang iba yung asawa mo. Sino po rito? Gustong-gusto niya yung ganong pakiramdam. Bakit? Ito po ang totoo. Una, isang malaking kapahingahan sa isang asawang babae ang magkaroon ng asawang tapat. Totoo po ba yan? Napakalaking kapahingahan nun pag ang asawa mo tapat. Sino po naniniwala? Ang hirap pag ang asawa mo nagluloko. Sa mga asawa po ditong babae. Totoo po ba yan? Napakahirap pag ang asawa nagluloko. Alam niyo po, sobrang nakakapagod emotionally pag ang asawa mo, ang lalaki, nagluloko. Totoo po ba yan? Napakahirap sa isip, napakahirap dalin sa isang babae pag ang asawa niya nagloloko. At totoo po ba, sobrang nakakapagod psychologically, emotionally, physically.
pag ang asawang lalaki nagluloko? Yung bang nasa bahay ka pero ang isip mo nasa asawa mo, nag-aalala ka, baka wala sa trabaho at may ibang kasama yung asawa mo. Totoo po ba? Sobrang hirap ng ganong sitwasyon sa mga babae na nasa sa bahay ka pero hindi mawala-wala sa isip mo kung ano yung ginagawa ng asawa mo. At totoo po ba? Minsan, nasa sa bahay ka, nag-aasikaso ka ng mga anak mo, nag-aasikaso ka ng bahay, pero hindi mawala-wala sa isip mo na puntahan ang asawa mo at sundan, tingnan ko ano ginagawa. Marami pong mga asawang babae sobrang napapagod emotionally, psychologically, sa pagloloko ng asawang lalaki. Kaya nga, alam niyo po, napakalaking kapahingahan ng isang asawang lalaki tapat. Alam niyo po, sobrang nakakapagod yung katabi mo yung asawa mo, pero ang isip mo, nag-aalala ka, baka iba iniisip ng asawa mo at hindi ikaw. Pansinin niyo, how tiring sa isang babae pag ang asawa nagloloko. Apektado emotion niya, apektado isip niya, apektado ang buong buhay niya. Ikalawa, isang malaking achievement sa isang babae ang magkaroon ng isang tapat na asawa. Totoo ba ba yan? Hindi lang malaking kapahingahan, kung hindi malaking achievement din sa isang asawang babae na meron siyang tapat na asawa. Pansinin niyo, ano madalas na pakiramdam ng isang babae na nagloloko ang kanyang asawa? Alam niyo po, pakiramdam niya, failure ang relationship nila, failure ang marriage nila, at the same time, failure siya. Sa ayaw at sa gusto mo, pag ang asawa mo nagloloko, ito yung madalas na mararamdaman mo. Failure ang inyong marriage, failure ang inyong relationship, failure ka mismo. At ito ang masakit. Isa sa mga pinakamasakit na form ng failure, yung nag-fail ka, hindi dahil sa'yo, kundi dahil may gumawa. O dahil sa ginawa ng iba. Totoo po ba? Napakasakit no na nakakaramdam ka ngayon na ikaw ay failure, na failure yung iyong marriage, ang inyong relationship, pero wala kang ginawa. Ang may ginawa, yung asawa mo. Napakasakit noon sa isang tao na bagsak ang emotion mo, bagsak ang isipan mo, bagsak ang moral mo, pero hindi naman ikaw ang may kasalanan, kundi yung asawa mo. Alam niyo po, sa mga babaeng pinagtataksila ng asawa, hindi naman ikaw ang gumawa ng mali, pero ikaw ang pinakamalalim ang tama. Totoo po ba yan? Pinakamalalim yung sakit sa'yo. At pinakamalalim ang lungkot na dalas sa'yo. Ikaw yung pinakasugatan. Ito yung pagkakamali na hindi ikaw ang gumawa, pero ikaw yung pinakasugatan. Totoo ba yan? Sa mga asawang babae, hindi ikaw ang gumawa, pero ikaw yung pinakamatindi ang naging sugat. Ikaw yung pinakamatindi ang tama. So, another thing, for us to be able to treat special yung ating mga asawang babae, try to sacrifice some of your wealth for your wife. Eto tiyak, gustong-gusto to ng mga babae, ng mga nanay. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamasakit na pwedeng maranasan ng asawang babae sa kanyang asawa, gawin siyang kawawa pagdating sa usapin ng pera. Totoo po ba yan? Masakit sa isang babae na pinagtataguan ka ng pera ng asawa mo. Sino po aminado? Masakit yon pagka ginagawa ng asawa na pinagtataguan ka ng pera ng asawa mo. And at the same time, tandaan nyo po, sa mga asawang lalaki, hindi lang yung pagtatago ng pera ang masakit sa iyong asawa,
maging yung pagbibigay mo sa iba na hindi mo pinaalam sa iyong asawa. Nangyayari ba ito? Madalas, lalo na doon sa mga may mga trabaho, nasa abroad, nagpapadala doon sa kanilang mga, gusto ko pong linawin, walang masama na pagtulong sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid, sa mga kamag-anak, pero ang nagiging masama sa punto na yon, pag tinatago mo to sa asawa mo. Pag hindi mo pinaalam sa asawa mo, masakit yon sa isang babae. Masakit yon sa isang asawa. Alam niyo po, isang form yon ng hindi pagtrato ng tama sa asawang babae. Na pinagtataguan mo ng pera, pinagtataguan mo ng pagbibigay sa mga kamag-anak mo. Again, hindi masamang tumulong lalo na sa mga magulang na mga may asawa ng lalaki. Dapat tumulong tayo. Pero, huwag itago ang pagtulong sa asawa. Dapat bukas. Bakit mo tinatago? Pinatatanaw mo at pinararamdam mo lang sa asawa mo na mardamot ang asawa mo. Totoo po ba? Kasi kung hindi iyon yung pinararamdam mo sa kanya, hindi mo naman itatago sa kanya yon eh. Alam niyo po, napakasakit noon sa isang babae na yung asawa mo pa mismo yung nagpaparamdam sa iyo na madamot ka. Alam niyo po, sa mga asawang lalaki, huwag natin gagawin yon. Sobrang lalim yung iniiwang sugat noon sa mga asawang babae na kinakawawa mo ang asawa mo sa pera, pinagtataguan mo yung asawa mo sa pagbibigay mo doon sa iyong mga kamag-anak. Alam niyo po, pinakamasakit sa isang babae, sa isang asawang babae, eto pa, yung may pambigay ang asawang lalaki sa iba, pero walang pambigay sa kanya. Nakapagbigay ka sa lahat, nakapagbigay ka doon sa mga kamag-anak mo, pero hindi mo nabigyan yung asawa mo. What's the point? Una, tandaan nyo po, sa mga asawang lalaki, sa mga magkakaasawa, hindi lahat ng panahon kakailanganin ng asawa mo ang pera mo. Maniwala ka. Time will come, magsisis ang desire ng isang tao sa pera. And time will come, magsisis ang need ng isang tao sa pera. Sa mga asawang lalaki, again, pag ang asawa mo nasa dapit hapon na ng buhay niya, wala nang kinangang pera sa kanya eh. Yung mga uugod-ugod na mga asawang babae, wala nang kinangang pera dyan. Totoo po ba? Wala nang pakialam sa pera yan. Hindi na yan yung focus ng buhay niya. Kaya nga habang malakas pa, habang kaya pang kailangan pa ng asawa mo ang pera mo, buhusan mo na ng pera ang asawa mo. Sino po rito gusto niya? Sa mga asawang babae, sino gusto niya? Ngayon pa lang, buhusan na siya ng pera ng asawa niya. Ibigay na lahat ng kailangan niya. At dapat malinaw naman to sa mga asawang lalaki. Dapat maging malinaw po. Dapat ang priority mo ngayon, yung pamilya mo, yung asawa mo, yung pagtulong sa mga extended family, dapat pangalawa doon sa iyong pamilya ngayon. Dapat malinaw sa atin yon. Alam niyo po, again, pag ang asawa mo papaalis na sa buhay na to, wala nang kinang sa kanya ang pera. For this is a proven truth in life. Darating ka talaga sa punto ng buhay mo, hindi mo nagugustuhin ang kinang ng pera. Hindi mo nagugustuhin pa yung maraming pera. Hindi mo nakakailanganin pa ang maraming pera sa buhay. Kaya nga, again, habang kailangan pa ng asawa mo ang pera mo, ibigay mo na. Huwag mo nang ipagkait. Paranas mo na yung kasaganaan, lalo na't kaya mo namang ibigay. Ikalawa, hindi lahat ng panahon may enjoy ng asawa mo ang pera mo eh. Tandaan nyo po sa mga asawang lalaki,
Hindi lahat ng panahon may enjoy ng asawa mo ang pera mo. Pag dumating na yung point na marami na siyang bawal kainin, kahit na yung pinakamahal na restaurant, kahit dalin mo siya doon, hindi na niya may enjoy yan. Tandaan niyo po, pag dumating na yung point na hindi na siya halos makalakad, kahit saan mo siya gustong dalin, hindi na niya may enjoy yan. Kaya ngayon pa lang, dalin mo na siya. Gusto niya sa Singapore, dalin mo na sa Singapore. Gusto niya sa Baguio, may pera ka naman, dalin mo sa Baguio, yung asawa mo. Gusto niya sa Tagaytay, dalin mo yung asawa mo. Pag uugod-ugod na yan, di na niya may enjoy ang Baguio. Di na niya may enjoy ang Tagaytay, ang Singapore, o ang ibang bansa pa. Ngayon pa lang, na kaya niyang ma-enjoy ang pera mo, hayaan mo nang ma-enjoy ng asawa mo yung pera mo. Kasi nga, tandaan niyo po, sa lahat ng mga asawang lalaki, habang kaya pa niyang i-enjoy ang pera mo, itodo mo nabigay para at the end of the day, wala kang regrets. Habang kaya pang ma-enjoy ng asawa mo pera mo, itodo mo nabigay para wala kang gugustuhing balikang panahon na sana pinasagana mo at hindi mo pinagkaitan ng asawa mo. Kaya nga kasi nga ang pinakamasayang panahon na pwede mong balikan, yung naparamdam mo sa asawa mo na naging espesyal siya sa buhay mo, sa mga lalaki. Napakasarap na balikang panahon sa buhay natin na yung asawa natin na iparamdam natin sa kanila na espesyal sila sa atin. Totoo po ba yun? Ang tanong, why you should treat your wife so special? Bakit kailangan ba natin tratuhin talaga ng espesyal ang asawa na babae? Alam niyo po, unang-una, you cannot buy another time for your wife. Totoo po ba yun? You and your wife had only definitive time to share. Sino po naniniwala? Merong ka lang eksaktong panahon na makakasama ang iyong may bahay. Totoo po ba yan? Eksaktong-eksakto lang ang panahon na pwede mo makasama ang iyong asawang babae. Sa ayaw at sa gusto mo, matatapos ang eksaktong panahon na magkasama kayo. What's the point? Una, walang amount ng pagsisisi ang makapagbabalik ng panahong sinayang para sa asawa. Alam niyo po, totoo po ba may mga lalaki halos ubusin ang maghapon sa puntod ng asawa, pero nang nabubuhay ang asawa, lagi namang iniiwan ng asawa para sa barkada. Totoo po ba yan? May mga asawang lalaki halos araw-araw nasa puntod ng asawa, pero nung nabubuhay, hindi nga masamahan ng asawa sa lakaran eh. At may mga asawang lalaki, halos mahimatay nang ilalabas na yung kabaong ng asawang babae. Pero nung nabubuhay ang asawa, hindi na ilalabas ang asawang babae. Anong tinuturo dito ng Panginoon sa mga asawang lalaki at sa mga magiging asawang lalaki? Bago pa maubos ang panahong kasama ang asawa mo, give the best time to your wife. Bago pa mauwi sa pagsisisi ang panahong dapat kasama ang asawa mo, give the best time to your wife. At bago pa tuluyang bawiin ng Diyos ang panahong kasama mo ang asawa mo, give the best time to your wife. Ikalawa, walang amount ng pera ang makapagbabalik sa sinayang na panahon para sa asawang babae. Hindi lang pagsisisi, maging yung pera, walang amount ng pera ang makapagbabalik sa mga sinayang na panahon para sa asawang babae. Sa tingin nyo, what's the use of huge amount of money
kung kakarampot na panahon lang na iukol mo sa asawa mo? Sa tingin nyo, masaya kaya yung dumami nga ang pera mo, pero ang kapalit, panahon na dapat nasa tabi ka ng asawa mo? At sa tingin nyo, is it worth to consider na dumami nga pera mo, pero ang nagang kapalit, relasyon naman ninyong mag-asawa? So anong pinapakita rito ng Panginoon? When given a chance, samantalahin ang pagkakataon na kasama ang asawa. When given a chance, samantalahin ang panahong makakasama pa ang asawa. Dahil walang panahon at pagkakataon na mabibili para muling makasama ang asawa. Another thing, bakit kailangan talaga nating tratuhin ng tama ang asawa nating babae? You cannot buy another passion same from your wife. Umami na po tayo. Yung mga lalaki, yung mga tatay, hindi kayang pantayan ng ibang babae ang pagmamahal ng asawa. Totoo po ba yan? Hindi kayang pantayan ng ibang babae ang pagmamahal, ang pagmamalasakit, ang pagsuporta ng kanyang asawa. Maniwala ka. Walang ibang babae sa buhay mo ang makakapantay ng pagmamahal sa iyo ng asawa mo. Walang babae sa buhay mo ang makakapantay sa pagmamalasakit sa iyo, sa pagtitiis sa iyo, sa pagsuporta sa iyo ng asawa mo. Tandaan niyo po, sa mga asawang lalaki, hindi ka na makakahanap ng kayang pumantay sa pagmamahal sa iyo ng asawa mo, sa pagmamalasakit sa iyo, sa pagtitiis sa iyo ng iyong asawa. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, sa meron at sa wala, sasamahan ka ng asawang babae. Totoo po ba? Pero, yung number 2, yung number 3, hanggang meron ka lang. Alam niyo po, sa meron at sa wala, yung asawa mo mag-i-stay sa tabi mo eh. Maniwala kayo. Sa meron at sa wala, na maibibigay ka, mag-i-stay sa tabi mo asawa mo. At sa pinaka-lowest point ng buhay ng isang lalaki, ang asawang babae ang nag-i-stay sa tabi niya eh. Totoo po ba yun? Kasi nga, ang isang mabuting asawang babae ay hindi dapat pinagpapalit sa iba dahil marami siyang kayang gawin para sa iyo na hindi kayang gawin ng ibang babae para sa iyo. Marami siyang kayang isakripisyo na hindi kayang gawin ng ibang babae para sa iyo. At marami siyang kayang tiisin para sa iyo na hindi kayang tiisin ng ibang babae para sa iyo. Ikalawa, tandaan niyo po, sa mahina at sa malakas ka, sasamahan ka ng asawang babae. Unlike number 2, unlike number 3, pag may sakit ka na, isosoli ka na. Sino po naniniwala sa panahong wala ka ng lakas lumakad, asawang babae ang matyagang mag-aalalay sa iyo eh. Totoo po ba yan? Sino po rito sa mga asawang babae, handang alalayan yung kanyang asawa pag hindi na kayang lumakad? Alam niyo po, sa panahong may sakit ka na sa mga asawang lalaki, ang matyagang magbabantay sa iyo, yung asawa mo. Matyagang magpapainom ng gamot sa iyo, matyagang magdadala sa iyo sa hospital, matyagang mag-aalalay sa iyo. What's the point? Maniwala ka, walang pag-aalaga na gaya ng pag-aalaga ng asawang babae ang maibibigay sa iyo ng ibang babae.
Maniwala ka, walang pag-iintindi na gaya ng pag-intindi sa'yo ng asawa mo ang maibibigay sa'yo ng ibang babae. At maniwala ka, walang pagtanggap na gaya ng pagtanggap ng asawa mong babae ang maibibigay sa'yo ng ibang babae. Sa mga asawa po na lalaki, sa mga tatay, walang ibang tatanggap sa'yo ng buong buo maliban sa asawa mo. Walang iintindi sa'yo ng buong buo maliban ng asawa mo. And finally, bakit kailangan nating tratuhin ng espesyal yung ating mga asawang babae? You cannot buy another life for your wife when she is about to leave. Alam niyo po, kung hindi ka makakabili ng time, hindi ka makakabili ng passion, mas lalong hindi ka makakabili ng panibagong buhay para sa asawa mo. Pag uuwi na siya sa Panginoon, uuwi na siya. Hindi mo na madudugtungan pa ang buhay na meron ang asawa mo. Alam niyo po, pansinin niyo. Tandaan niyo mabuti sa mga asawang lalaki, sa mga kabataang lalaki na magiging asawa, pansinin niyo, pag ang isang magulang namatayan ng anak, hindi naman natatapos ang pagiging magulang dahil sa kamatayan. Magulang pa rin siya nung anak niya. Totoo po ba yan? Pansinin nyo, pag ang isang anak namatayan ng magulang, hindi naman natatapos ang pagiging anak niya dahil sa kamatayan, anak mo pa rin siya. At pansinin nyo, pag ang isang kapatid namatayan ng kapatid, hindi naman natatapos ang pagiging kapatid dahil sa kamatayan Kapatid mo pa rin siya Pero, pag namatayan ng asawa ang isang asawa, tapos na ang tali ng kanilang relasyon. That's why, sa wedding ceremony pa lang, malinaw na yung mga linyang, till death, do us part. What's the point? Una, habang buhay pa, malakas pa ang iyong may bahay, ang iyong asawang babae, give the best marriage to your wife. Para po sa lahat ng asawang lalaki, magiging asawang lalaki, best marriage is not a perfect marriage, but a marriage na irerespeto mo at di mo dudungisan. Best marriage is not a perfect marriage, but a marriage na pananatiliin mong ikaw lang at siya lang. Best marriage is not a perfect marriage, but a marriage na through thick and thin, pipiliin mong mag-stay sa tabi ng asawa mo. Ikalawa, habang buhay pa, malakas pa ang iyong may bahay, ang asawang babae, be the best husband to your wife. Again, para po sa lahat ng mga asawang lalaki, magiging asawang lalaki, best husband is not a perfect husband, but a husband na iingatan ng puso ng asawa para hindi masaktan. Best husband is not a perfect husband, but a husband na tutulungan at hindi aalilain ang asawa. Best husband is not a perfect husband, but a husband na pipiliing ikaw lang at siya lang hanggang sa dakong dulo ng inyong buhay. Sa lahat po ng asawang lalaki, magiging asawa, gaya po ng sinasabi ng salita ng Panginoon sa umagang ito, sa 1 Peter chapter 3, verse 7, husband,
must give honor to your wives, treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok na sisidlan, yamang sila rin ay magmamana ng biyaya ng buhay. Again, you cannot buy another time for your wife. May takdang panahon lang na makakasama mo ang asawa mo. You cannot buy another passion, same from your wife. Walang makakapantay sa pagtsatsaga, pagtitiis, pagtanggap, pagmamahal sa iyo ng asawa mo. And most of all, you cannot buy another life for your wife. When she is about to leave, aalis na talaga siya. Hindi ka na makakabili ng bagong buhay, panibagong buhay para sa asawa mo. Kaya nga, habang kasama mo pa, habang nasa tabi mo pa, give the best marriage to your wife. At habang kasama mo pa, habang nasa tabi mo pa, be the best husband to your wife. This morning, sa lahat po ng mga asawang babae dito sa physical service at sa mga nasa online service at sa mga makakapanood ng video na ito, I just want to pray for you. Gusto ko po na ipanalangin na magsimula sa araw na ito na tratuhin ang bawat isa sa inyo ng espesyal ng inyong asawa. At kung meron mang nakakulong sa isang maling trato ng kanyang asawa, I just want to pray for you na palayain ka ng Diyos sa hindi tamang trato sa iyo ng asawa mo. Pwede po bang tumayo ang lahat ng mga asawang babae at lahat na rin ng mga kababaihan na one day, mga young pro, magkakaroon ng asawa. I just want to pray for you. Panginoon, sa oras na ito, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng may bahay, mga asawang babae, at mga young pro na one day magiging asawa po. Lord, dalhin mo po sila sa isang relasyon na kaya silang ingatan, kaya silang mahalin, kaya silang proteksyonan, kaya silang irespeto, kaya silang igalang. Sa mga asawa po na naririto sa physical service, maging sa mga nasa online, Lord, hayaan mo po na maranasan nila ang espesyal na trato mula sa kanilang mga asawa. Dahil hindi lahat ng panahon kasama sila. Hindi lahat ng tao sa buhay ng isang lalaki kayang ibigay ang pagmamahal, pagrespeto, pagtitiis at pagtsatsaga ng isang asawang babae. At hindi lahat ng panahon buhay ang isang asawang babae. Lord, pagpalain mo po ang mga asawang babaeng ito, ang mga ina ng tahanan at magiging ina ng tahanan, Panginoon. Huwag po nilang maranasan ang maling trato mula sa kanilang asawa. Huwag po nilang maranasan na baliwalain. Huwag nilang maranasan pagtaguan ng pera. Huwag nilang maranasan, Panginoon,
nasaktan ng kanilang mga asawa emotionally, psychologically, physically, Panginoon. Alisin mo po sila, Panginoon, sa maling trato mula sa kanilang mga asawa. Lord, kung hindi man, Panginoon, maiparanas ng tao ang tamang pagtrato sa kanila, ikaw po ang magparanas nito sa kanila. Kung hindi man maibigay ng kanilang asawa ang tamang kasaganaan para sa kanila, ikaw po yung magpasagana sa kanila. At kung hindi man maibigay ng kanilang asawa ang kapanatagan ng isipan, bigyan mo po ng kapanatagan ng kanilang puso at isipan. Lord, sa oras na ito, nagdideklara po ako, Panginoon, na walang kahit isa ng kababaihan may asawa at magkakaasawa, Panginoon, na makakaranas pa ng maling trato, Panginoon. Wala sino man sa nakakarinig ng mensaheng ito ang magiging battered wife, Panginoon. Lord, iingatan mo po sila. Yung magkakaroon pala ng kanilang asawa, dadalin mo po sila sa tamang tao. Dadalin mo sila sa tamang lalaki na magmamahal, magre-respeto, patuloy na igagalang at poproteksyonan sila. Salamat po. Itinataas ko po sa iyo, Ama, ang lahat na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyo lahat.